Magandang umaga Zamboanga Peninsula, maayong buntag Pagadian City ug sa tibok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office at Philippine Information Agency. Ang programang ito ay isang plataforma para sa mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Department of the Interior and Local Government kasama ang 102nd Infantry Igsoon Brigade. Ating pag-uusapan ang mga hakbang ng gobyerno on how to sustain the gains in order to end local communist armed conflict in Zamboanga Peninsula. Pero bago po iyan, inaanyayahan po muna namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao, cross-posted sa RMN DXPR Pagadian, 1TV Philippines, Zanorte News Flash at ilang mga Facebook pages ng ating mga national government line agencies who are also members of the Mindanao Communicators Network. Naka-hook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. We would also like to acknowledge our online viewers na nakatutok po sa ating live stream ngayon. We have from the cities of Isabela, Basilan. We have from Zamboanga City. Nandito din po kasama natin from the provinces of Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay. At this point, let us welcome our resource persons for this episode. We have the Regional Director of the DILG-9, Director Paisal O. Abutazil. Kasama din po niya ang ating Acting Brigade Commander ng 102nd Infantry Igsoon Brigade, Colonel Eddie M. Pilapil. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Iman. Good morning, Iman, and good morning to everyone, especially our media partners. Welcome to this special Kapihan sa Bagong Pilipinas, where we present the 2024 GRTF LCAC-9 Accomplishment Report. The media plays a very important role in promoting transparency and awareness. Over the past years, GRTF LCAC-9 has achieved significant progress in empowering communities, strengthening governance, and delivering services to former conflict-affected areas. These successes reflect our whole-of-nation approach towards peace and development. We look forward to sharing our accomplishment and engaging in meaningful discussions. Thank you for your support, and let's have a productive dialogue. Mabuhay! Now let's shift our focus to the screen for an audio-visual presentation showcasing the accomplishment of GRTF LCAC-9. The Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or RTF LCAC-9, has been instrumental in addressing insurgency and promoting sustainable development in conflict-affected areas of Zamboanga Peninsula through the whole-of-the-nation approach. By uniting national agencies, local government units, and civil society organizations, the initiative tackles the root causes of insurgency. As a result, Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or JRTF LCAC-9, passed Resolution Number 17 Series of 2024, officially declaring Zamboanga Peninsula insurgency-free. The resolution was adopted during the fourth quarter meeting of JRTF LCAC-9 on December 5, 2024 at RNB Pavilion Hall, Mibang Hotel, Dipolog City. Under the Support to Barangay Development Program, or SBDP, for fiscal year 2024, projects that are funded through the Local Government Support Fund with allocation of 2.5 million per project. In the province of Zamboanga del Sur, 2 projects are not yet started, 12 are currently ongoing, and 7 have already been completed. Meanwhile, in the province of Zamboanga Sibugay, 6 projects are ongoing. 4 projects funded under the unprogrammed appropriations with an allocation of 5 million per project,
Both Zamboanga del Sur and Zamboanga Sibugay projects are still in the preparatory phase. Local government units are still working on the detailed engineering design, or the DED, programs of work, and other necessary documents to facilitate procurement. As we conclude, we recognize the significant strides made by the Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or JRTF-LCOC 9, in advancing peace, security, and development. Through collaborative efforts, we have empowered communities, strengthened local governance, and addressed the root causes of insurgency. Here is the list of target barangays for the 2025 Retold Community Support Program implementation in the province of Zamboanga del Norte, from the municipality of Gutalac, Barangay Banganon, Buena Vista, Cucob, La Libertad, Luay, Lux, Malian, Pangarunan, Sibalik, and Tipan. From the municipality of Leon B. Postigo, Barangay Bakungan, Dilusum, Mangop, Morob, Talinga, Tinaplan, and Tiongan. From the municipality of Liloy, Barangay Candelaria, Kauswagan, El Paraiso, Ganasi, Kayok, and Mabuhay. From the municipality of Mucha, Barangay Alvenda, Dilan, Jolen, Newland, Paso Rio, Poblacion, San Miguel, Santo Tomas, Tinglan, and Tutungon. From the municipality of Salug, Barangay Ipilan, Santo Niño, and Tapalan. From the municipality of Siraway, Barangay Bitungan, and Doña Cecilia. In the province of Zamboanga del Sur, from the municipality of Labangan, Barangay Bagalupa. From the municipality of Pitugo, Barangay Liguac, Punta Fletcha, and Tungao. From the municipality of Tambulig, Barangay Tuluan. In the province of Zamboanga Sibugay, from the municipality of Diblahan, Barangay Ditay, Natad, Sampuli A, Sampuli B. From the municipality of Imelda, Barangay Gandiangan, and Barangay Lumpanak. Our accomplishments reflect the dedication of all stakeholders in building a just and peaceful society. While challenges remain, our resolve to sustain these gains and foster inclusive progress remains steadfast. Let us continue working together to uphold peace, promote resilience, and ensure a future where every community thrives in harmony and prosperity. Katawan ng ating sa mga kumakatawan sa ating programa, Kapihan sa Bagong Pilipinas, sa lahat na katuwang na ahensya, sectors at individual sa pagsusulong ng LCOC, lalong-lalo sa mga bububuo ng clusters, mga local chief executives ng Region 9, mga katuwang natin sa media, sa ating mga kasamahan na nandito sa bulwagan ng Tabak Division, sa lahat po ng ating mga tagapanood, sa ngalan ng 1st Infantry Tabak Division at ng ating acting Division Commander, Brigadier General Antonio Jan de Vinegracia, ako si Colonel Eddie Impilapil, ang kasalukuyang acting Brigade Commander ng 102nd Exxon Brigade. Ang 102nd Exxon Brigade ang sumasakop sa mga probinsya ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, kabilang na ang probinsya ng Misamis Occidental ng Region 10. Matutunghayan natin sa susunod na presentation ang matagumpay na implementation ng Intel LCOC sa Region 9. At dahil sa matagumpay na implementation na ito, ano na ang mga kasunod na hakbang ng mga ahensya, sectors at individual
nabubuo nito. Sa madaling salita, after sa matagumpay na implementation na, ano na ang mga gagawin natin? Tunghayin po natin ang susunod na presentation. Thank you. On 2018, Executive Order Number 70 was declared in order to combat communist terrorism that has been ravaging the country for decades. Its whole-of-nation approach brought the demise of the communist threat in Zamboanga Peninsula. This resulted in the settlement of all guerrilla fronts under the Western Mindanao Regional Party Committee. Guerrilla Front Cara 2019, Guerrilla Front Feliciano Bravo 2019, Guerrilla Front Joy 2020, Guerrilla Front 13 2020, Headquarters Calao 2020, Guerrilla Front Feliciano Alpha 2020, Main Regional Guerrilla Unit 2021, Regional Urban Committee 2021, Guerrilla Front BPC 2022, and Guerrilla Front Sendong 2024. These achievements gave way to the declaration of all 4 provinces within the peninsula as insurgency-free. Zamboanga Sibugay Province 2020, Zamboanga del Sur 2021, Zamboanga del Norte 2022, and Misamis Occidental 2024. This made Zamboanga Peninsula the first insurgency-free region in the country. All of it was possible due to the relentless support and dedication given by the local chief executives and stakeholders of the 102nd Brigade. Now, the dawn of peace finally shone over Zamboanga Peninsula. A new approach is needed. On June 14, 2024, a joint meeting with the RPOC-9 and the RDC-9 concluded on a regional security sustaining plan and MOA signing to sustain the peace in the region. Dubbed as the Planong Pangseguridad sa Bagong Bayang Matatag, it focuses on addressing post-insurgency issues in the region. Then, on December 9, 2024, a technical working group was created for this new plan, comprised of local chief executives and members of the DILG-9. This technical working group will lead in the implementation of the Regional Security Sustainment Plan. Only last February, the technical working group took another step forward for its implementation. A workshop participated by all representatives from all provinces was successfully conducted to ensure their understanding of the plan. This Regional Security Sustainment Plan stands as a beacon of hope in the continuance of peace for this generation and the generations that follow. This is our journey. This is our victory. Maraming salamat. Sisimulan na po natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners. Uunahin po muna natin ang mga questions from our online audience. So for the first question, actually marami-rami pong mga katanungan ang nakuha po natin mula sa ating mga online participants. For the first question, ito po. Aktibo pa rin po ba ang ating RTF-LCAC? Very active po ang ating GRTF-LCAC headed by Secretary Bonoan, no? And marami na rin mga programs and projects na na-implement natin. And for those projects and activities, we are continuously monitoring and see to it that lahat itong mga programa na ito will be helping our communities to be more developed, no? Kasi itong mga programa natin, especially yung Barangay Development Program, are actually geared towards sustaining the peace that we have gained. So, as to the question, if it is still active, very active po ang ating GRTF-LCAC 9 dito sa Region 9. Okay po. Ito naman para sa pangalawang katanungan. After the declaration of insurgency-free in the region, in Zamboanga Peninsula, do we still have threats or no threats at all na bumabalik na naman ang mga NPA sa ating lugar? I think this would be best answered by Colonel Pilapil.
Maraming salamat po sa katanungan natin. Sa ngayon po, mula na ma-declare natin ang Zamboanga Peninsula as insurgency po, wala po tayo namomonitor na anumang pagbabanta na balikan nila o kaya mag-reorganize sila sa ating sa Zamboanga Peninsula. As of now, 0-0 po tayo. Oo, 0 na. So after the declaration, 0 na tayo. Ito naman, pangatlong katanungan. Ano po ang inyong comment about the call, ito medyo controversial, about the call of Gabriela Porteles to abolish LCAC? May follow-up? Naniniwala ba kayo na itong panawagan ng Gabriela ay pagsakay lamang sa kasalukuyang hidwaang pampulitika? Kung titingnan po natin na maigi, yung panawagan ng Gabriela na i-abolish na yung LTF-LCAC, wala na pong pagbabago doon. Simula nang i-create yung LTF-LCAC, yun na po ang mga panawagan ng mga grupong ito. So asahan po natin ito, paulit-ulit natin nila itong gagawin hanggang po magtagumpay sila sa panawagan nila. Maraming salamat. How about si Director Pai po? On our part, we respect their opinion. But the way we see it, yung creation ng GRTF LCAC is really very helpful, no? In achieving peace in the conflict-affected areas. May mga impact projects na i-implement natin dyan na sa tingin natin na nakaka-benefit talaga doon sa mga membro ng komunidad. So dapat po, sa aming pananaw, dapat ituloy natin itong LCAC programs. Yes. Ito naman, isa pang katanungan. Ano po ang kaibahan ng declaration natin noong December for Zampen as insurgency-free compared to our previous declarations? Kung matatandaan po ninyo, during our campaign sa LCAC, nag-declare tayo before. Ngayon, nag-declare tayo nitong December. So, tanong po nila, ano po yung kaibahan nitong December declaration sa previous declaration? Kung matatandaan po natin, yung mga previous declarations natin, by province lang yon. At kumbaga sa yung napipil ng mga tao, lalo ng mga leader natin sa ground. However, yung declaration natin ng insurgency-free, yung buong sa Zamboanga Peninsula noong December, ito po ay nakabatay sa resolution ng APP-NP Joint Peace and Security Council na pinilagdaan po ng ating Chief of Staff at ng Chief PNP noong November 14. May dadagdag po ba si Director Pai? Well, yung sa declaration natin ng insurgency free throughout the region, I think each and every one of us, na stakeholders sa development ng region, should we feel proud, na throughout the country, Region 9 is the first region who have declared as an insurgency-free region. So we have to congratulate our armed forces of the Philippines together with the Philippine National Police as well as other stakeholders who are instrumental in this declaration. Okay. So ito naman, another question po. Hindi po kaila sa atin na sinisimula na yung transformation program para sa ating mga friends rescued. So ito po ang tanong nila. Nasaang phase na po tayo ng ating transformation program ng ating mga FRs? Kasalukuyan, maraming salamat po sa ating tanong. Kasalukuyan po yung mga FRs natin, binubuo natin sila yung mga organization, sinaayos natin. At sa kasalukuyan po, ngayon po, nandun po sa Brigade Headquarters ang 102nd Brigade, yung OPA-PRO at yung mga kinatawan ng FRs natin para buuhin yung Regional Confederation ng FR sa Zamboanga Peninsula. Inaasahan po natin na pag nabuo natin ito, Confederation ng FR sa PO sa buong Zamboanga Peninsula, ito po yung patuloy na dadaluyan ng mga livelihood project para sa kanila. Wow, okay. May ongoing pala tayo na activity ngayon. Oo, so ito naman po, katanungan mula sa Zamboanga, Sibugay Province. First question, meron po silang, I think, 3 question para sa online natin, audience. First question, ito concerns allegations of red tagging. Critics argue that some local activists and progressive groups in Zamboanga Peninsula have been unfairly labeled as communist sympathizers. How does the RTF-LCAC ensure that its efforts to combat insurgency do not violate human rights or suppress legitimate advocacy?
Sige po, sige Director Pai. Yeah, ito naman the GRTF LCAC no would like to ensure that human rights are being respected, and we have been hearing naririnig natin ang pronouncement ng ating uniform personnel sa ating AP and ating PNP na wala naman po talagang red tagging na ginagawa, pero minsan kasi may mga third parties perhaps na nag-allude ng mga ganong mga pananaw, but as far as LCAC is concerned, ang mga member agencies, yun ang masyon natin, that you would like to see to it that every rights of every individual be respected. Sir Pilapil. Kung titingnan po natin ng maigi, mula po nang i-lance natin yung campaign hanggang dismantle natin yung buong WMRPC, wala po akong matanda na kahit isang kaso regarding sa human rights violation na nakomit ng ating mga sundalo, lalong-lalo po yung sinasabi nila na nag-grid tag tayo sa kanila. Wala po ako nakitang record at alam po natin ng lahat yan ng mga taga Zamboanga Peninsula. Kahit dito sa Region 9, wala po tayong na-record. Wala po. So walang record ng red tagging. Ito po, question number 2 mula sa Zamboanga Sibugay pa din. Impact on local governance. So ito yung tanong na to. Some LGUs in Region 9 have expressed concerns that LCAC initiatives sometimes bypass local decision-making processes. How does the task force ensure that programs such as the Barangay Development Program or BDP align with the priorities and autonomy of local governments or yung mga LGUs natin? Ano pong comment? Itong BDP natin is merong well-established processes on how are we going to identify the barangay development program up to the stage na magkakaroon siya ng pondo. And this is born out of the Retold Community Service Program headed by no less than the local chief executive. Then mag-organize yan siya. May mga grupo talaga na mag-identify ano yung pangangailangan ng isang komunidad. So siguro yung sinasabing binabypass, baka misinformation yan kasi yung Retold Community Support Program kung saan ina-identify natin kung ano yung mga barangay development program na pupunduan. Ang nag-head po diyan is the local chief executive and other members. Kasama po yung mga barangay na kung saan mapupunta yung programa. Yes, and to clarify, di ba meron pong needs assessment na ginagawa bago ma-identify yung mga beneficiaries? Yes, yan yung trabaho ng grupo ng Retold Community Support Program. Identifying the basic needs, ano talaga yung priority dun sa community, and yan yung isasubmit for funding. And also this will be coursed through sa ating Armed Forces of the Philippines para mapunduhan. Ito po, in relation pa din to BDP. With millions allocated to clear barangays in Zamboanga Peninsula, some sectors question whether the BDP funds are truly benefiting communities or if there are transparency issues. How does the task force ensure that these funds are properly utilized and not subject to corruption or political influence? Yung BDP program, any funding that supports the BDP program undergoes tedious procurement program. So pinapalo talaga yung procurement law in funding the projects. And on the part of the GRTF LCAC, we also monitor the implementation of the projects, and this monitoring is jointly done by DIG, Armed Forces of the Philippines, and even with the participation of the private sector, non-government organizations. So to me, medyo malayo na hindi transparent yung utilization ng mga barangay development program.
Okay, maraming salamat, no, Director Pai. Punta naman po tayo sa mga katanungan mula sa ating mga online audience sa Zamboanga del Norte. For their first question, kamusta na po ba ang mga kaso ng mga friends rescued natin dito sa Zamboanga del Norte, and ano po yung factor na pinaka-nakahinder sa kanilang amnesty cases? Yes, sir. Colonel Pilapil. Maraming salamat po sa tanong natin. Hindi lang po particular sa Zamboanga del Norte. Yung mga FR po natin na may kaso, kumbaga sa yung paglilinis ng kaso nila, is proseso po yun. Hindi lang naman parte doon yung army, at kailangan natin yung participation diyan ng mga prosecutor, mga judges natin. At kung titingnan natin, yung pagkakommit nila ng offenses, may mga party involved doon. Kumbaga sa ngayon, mayroon na tayo mga sa 332 na FR sa may kaso, 275 na yung na-dismiss at na-release natin. So may mangilan-ilan na lang na naiwan pa na ongoing yung pagpoproseso natin. However, mayroon na tayo dito sa area, yung Local Amnesty Board Pagadian, chaired by our Honorable Mayor Samico. Yung ibang mga IPAR sa atin, lahat ng mga IPAR sa atin na nandito sa Zamboanga Peninsula, pinag-apply natin sa kanila, sa lab. Kahapon, nagkaroon tayo ng meeting yung lab para iproseso yung mga applicants. And sa mga nagproseso, so 107 doon. Walang record sa police and sa NBI na may kaso sila. But then yung iba, may 44 na may admission sa participation nila. But then makita natin na 73 na yung na-process natin. So ongoing yung pagproseso natin ng yung mga amnesty applicant through Local Amnesty Board Pagadian. Okay po. Meron po bang idadagdag si Director Pai? Well, sa amnesty natin, no, as already mentioned by Colonel Pilapil, this is a quite complicated measures, no, kasi hindi naman lahat ng kaso nila nangyari sa isang specific areas. In some instances, it happens outside the regions. So we have to get some clearances from where the alleged crime was committed. So it will take time, no, but ang inyo namang joint task force, especially our armed forces of the Philippines, are doing the very best to fast track and facilitate the granting of amnesty to our friends rescued. Okay. Ito naman, regarding our friends rescued. Kamusta na po ba yung mga friends rescued natin? Have they successfully reintegrated na po ba sa society? And may mga livelihood na po ba? Mayroong follow-up? Ilan na po ba ang mga existing natin na mga FR sa region? Sabi ko nga kanina, ang total na record natin is 332 yung FR sa atin. At yung mga nagbalik na sa kanilang lugar, inorganize natin sila as POs. But then sa proseso ng pagbabalik nila, hindi lang naman ganun kadali yun. Sa totoo, yung natin, for example, dito sa Zamboanga del Sur, yung si Congressman Yu is nag-allocate ng 5 million para sa TISDA training ng mga FRs natin. Then after ng TISDA training, dumating yung DOLE para magbigay ng mga assistance, livelihood assistance. Then papunta na sila doon sa kanilang community. However, may problema sila doon. Lalong-lalo na yung mga pag-apply na ng trabaho after TISDA training. Kasi hinahanapan sila kumbaga sa yung experience. So, ngayon, magre-release naman si Congressman yun ng another amount para habang nag-OJT sila ngayon, makakatanggap na sila ng sahod. Hopefully sa proseso na ito, unti-unti silang magkakaroon, hindi lang yung mga livelihood, directly mag-ano sila. And papunta tayo doon sa aspito na dapat lahat ng mga IPRs natin magkaroon ng stable na trabaho. Kung hindi man ma-employed sila mismo, ma-employed at least isa sa membro ng pamilya nila. Okay. Sige po. Ngayon naman punta po tayo sa mga katanungan mula sa Zamboanga City ng ating mga online viewers. Meron silang 3 questions po. For their first question, while Zamboanga Peninsula has been declared insurgency-free in regards to NPA, may we also know the status of local armed conflict groups in Zamboanga City? Knowing that Zamboanga City, wala silang yung LCAC, hindi sila kasama doon, sakop. So, meron po ba? Kumusta po yung natin?
mga armed groups, local armed conflict groups in Zamboanga City? Meron po ba tayong... Sige po, Colonel Vilapil. Yeah, sa totoo po yung Zamboanga City, sabi doon is, sabi ko kanina, hindi yun under sa area namin, but then sa abot ng aking kakayahan, kung makikita po natin sa Zamboanga Peninsula, yung may mga grupo dito ng MNLF, then MILF, but then yung mga grupo naman na ito po is under naman sila ng peace accord ng gobyerno natin. So nasa proseso sila ng normalization, then yung transformation nila. So, ginagampanan po naman na maayos yun through sa OPA Pro natin. Sige po, pangalawang katanungan, sa MNLF pa din to. The recent MNLF gathering in Zamboanga caused quite a concern for Zamboangueños. What are your thoughts about it and what should be done to avoid that in the future? Yes po, Director. I can answer that question. No? We have not yet received an official report on this, but I was informed that there was an information received by our city director of Zamboanga City na meron mga ganong gatherings, no, na but we already forwarded this to the Armed Forces of the Philippines as well as the PNP for verification. Pero to my mind, this situation can be bestly handled by the local authorities. No, Zamboanga City have experienced several challenges with regards to MNLF and MILF. If you can still remember, meron silang experience about Kabatangan, what do you call this, no? And especially yung sa Zamboanga Seeds, no? And I think the people of Zamboanga City and other parts of the region have already learned lessons towards this. So I'm very confident that the situation can be bestly handled by the local authorities, of course, with the help of the Armed Forces of the Philippines, PNP, and national government agencies. We would like to siguro alisin yung pangamba ng ating mga kababayan sa mga ganitong sitwasyon. Thank you po. Ito last question po. No, it's a general question actually, pero from Zamboanga City pa din. Now that Zamboanga Peninsula is declared insurgency-free, what are the plans and initiatives to ensure the long-term stability and development of the region? And how will the local government and communities work together to prevent resurgence of insurgency? Ano yung mga next natin na hakbang? Well, on our part, no, sa civilian agencies, no, we are now together with the help of in partnership sa ating Armed Forces of the Philippines. We are now in the process of coming up with our regional strategic and security plan. Itong regional strategic security plan will be implemented by the different provinces, no, including the city of Zamboanga. This will also serve as the blueprint of all the peace and order councils in the region so that medyo organized yung approach natin in dealing with this kind of situation. So napakaganda yung ating ginagawa ngayon na nagkakaroon tayo ng regional strategic plan consolidating all the peace and order plans of the provinces and the cities. Baka maidadagdag din po si Colonel Yes. Yung nakita po natin sa video presentation, yung kanina namin, sabi ko yung opening remarks ko, after matagumpay natin na ma-dismantle yung WMRPC, sana tayo ngayon. So tulad po ng sinabi ni ni RD, yung region po through sa ARPOC nagkaroon tayo ng MOA signing signed by the ARPOC chair, the mga governor ng probinsya, then RD ng PNP, then yung commander natin sa Tabak Division, nagkaroon po tayo ng MOA signing para ipurso natin yung DAB natin is planong pangseguridad para sa bagong bayan matatag o planong PBBM. Ito po yung magsiserve ng blueprint para i-address yung mga peculiar issues, mga peculiar security situation dito sa ground by province. Kasi kung titingnan natin, sa Zamboanga Peninsula, other provinces, may kanya-kanya silang kumbaga sa pagkakaiba.
So mahalaga dito sa pag-craft natin ng programa na ito na kumbaga kailangan yung aktibong participation ng mga local chief executive natin at yung mga sektor doon mismo sa probinsya kung saan yung isang programa nakaangkla kung anong problema nila. Okay, thank you so much, no? Sige, maraming salamat po sa mga katanungan mula sa ating mga online viewers. Now, let's proceed to take questions no from our live audience, yung mga media partners natin na kasama natin dito ngayon sa ating venue. For the first question, magmumula po sa Brigada News FM Pagadian kay Miss Christina Galamiton. Yes, good morning everyone. Good morning mga sirs. Ito po yung katanungan. Aduna ba'y mga programa sa paghimo og trabaho alang sa mga kanhing apektadong dapit sa panagbangi? Kung unsa nga mga industriya o panginabuhian gihatagan og prioridad? Mga trabaho po, meron po bang mga trabaho pangkabuhayan para sa atin? If you are referring to yung ating mga friends rescued, no? Alam niyo kung bago sila lumabas talaga, they go back to the mainstream society, they were given financial assistance, no? Livelihood assistance of 50,000 pesos, no? So that magagamit nila ito sa kanilang pagbabalik sa lipunan. And some of them, based on our monitoring, they use this in a small business, no, enterprise, or not enterprise but business. And some of them, for those who are engaged in farming, binibili nila ng mga farm input. So meron po tayong nakalaan na assistance para doon sa ating mga friends rescued. Sir, follow-up question. What if yung mga rescued na tinulungan na tapos nagbalik na naman sila sa dati nilang gawin? Or bilang isang miyembro ng thank you po. Nagbalik sila, nagbalik sir. sa kabila ulit. Oh. Sa ngayon po, wala po tayong monitor, wala po tayong alam na bumalik. But then magdagdag lang po ako doon kay sir. Opo. Actually po yung programa ng gobyerno natin na yung suporta sa mga pre-rescued natin or former rebels is nakaangkla ito sa ICLIP. Yes. Yung ICLIP naman is kumbaga yung for the record, yung sa Zamboanga Peninsula, yung 246 IPARs natin, lahat sila naka-receive ng full package ng ICLIP. So sa ngayon, mayroon na lang na on process na dalawa, kasama doon yung nag-surrender last year, at yung may 27 tayo na nagsubmit na lang lahat ng dokumento. So sa kabuuan po is yung kumbaga kung anong benepisyo na nakalaan sa kanila base sa programa ng gobyerno na ibigay na natin sa kanila lahat yun. Sinasabi siguro po ninyo, makikita natin kasi dito na over and above dito sa programa ng gobyerno, regular na programa, yung mga ibang local chief executive natin dito at yung ibang ahensya, kumbaga on their own initiative, nag-conduct sila ng mga another program, counterpart program, para tuloy-tuloy silang maalalayan yung mga IPARs natin. So sabi ko nga kanina, parehas ang OPA Pro, yung OPA Pro, after na ma-receive na yung kompletong package sila, yung OPA Pro nandyan pa rin, i-organize yung mga IPAR natin para kumbaga makareceive din yung mga IPARs natin ng mga livelihood projects through PO organization. And yun din ang ginagawa ng mga kumbaga natin, mga local chief executive dito sa probinsya. Nag-allocate sila ng particular funds para patuloy na i-train through TISDA yung mga IPARs natin. Then, after ma-train sila, makahanap sila ng trabaho sa labas. And yung mga kaibigan, in fact, yung mga iba natin mga kaibigan na kumbaga sa may mga construction, kung tapos na yung IPAR natin na yung masonry, mga ganon, nakikiusap tayo sa kanila kung pwede i-hire nila. Ginagawa po natin yun. Okay po? Okay po, sir. Salamat po. Okay, no? So ito yung kagandahan ng programa ng gobyerno natin kasi hindi lang isang ahensya yung nakatutok sa mga pangangailangan ng ating mga friends rescued, but everybody is working together para matuloy, ma-continue yung gains na nakamit natin when we had our campaign to end local communist armed conflict in Zamboanga Peninsula. Now for our next question, mula pa din sa ating live audience, we have Miss Amy Pakarat ng Radyo Bisdak.
Yes, good morning po, sir. Yung question ko po is related po sa nangyayari ngayon. Kasi po, as a media, nakikita namin yung, syempre, yung labas, kung ano mga kaganapan nga, especially po sa buong Pilipinas. So, sir, ano pong stand ng ating mga kasundaluhan sa nangyayari po ngayon? Kasi hindi po natin maiwasan na yung mga kapwa nating Pilipino inag-alala po talaga. Kasi po, baka daw may mangyayaring giyera o kung ano man yung mga kinakatakutan nila. At saka baka daw po, hindi na talaga magampanan yung sinasabi nating totoong human rights dahil ramdam po ng karamihan na mas kinakampihan po yung mga hindi dapat compare po sa nararapat. So ano po yung stand ngayon ng ating kasundaluhan since kayo po talaga yung parang doon nakadepende yung ating taong bayan sa lakas ninyo. So ano po yung stand ninyo at paano po ninyo mabibigyan ng kasiguruduhan yung ating mga kababayan na mananatili po tayong peaceful despite of sa mga nangyayari po ngayon? Maraming salamat po sa katanungan natin. Ang masasagot ko po lang dyan is yung coverage ng namin, yung area namin which is 102nd Brigade. But then, asahan nyo po yung buong kasundaluhan dito sa Tabak, dito sa buong Zamboanga Peninsula. We are remain committed sa Constitution natin. May sinumpaan po tayo na tungkulin na dapat nating itaguyod yung Constitution natin. Then we will remain doon sa sa chain of command natin. Will adhere to our chain of command. Asahan po niyo na kung may mga agam-agam na kaguluhan sa ibang lugar, tanggalin po natin yung mga pangamba natin regarding sa posibleng maging aksyon ng mga sundalo natin. 101% po. We will remain committed to our oath. We will committed to defend our Constitution and we will remain adherent to the chain of command. Thank you po. Sir, yung tungkol naman po sa human rights, nabanggit nyo din po kanina na ang kasundaluhan natin ay mananatili pong naka-base talaga kung ano yung nararapat ninyong i-implement at hindi ninyo i-violate yung ating human rights. Marami po sa ating kababayan ngayon na hindi po natin maikakaila na wala na po talagang tiwala sa human rights kasi po pakiramdam nila, yun nga po, gaya na sinabi ko kanina, mas kinakampihan na yung masasama compare po doon sa nararapat. Ang madalas po dito, syempre kayo po na nasa armed forces, kayo po yung nag-i-implement talaga ng ating law, kayo po yung madalas na tinitira ng human rights. Ano pong stand niyo dito, sir? Tulad po ng nasabi ko kanina, salamat po sa tanong niyo. Tulad po ng nasabi ko kanina, although may mga agam-agam yung mga ibang sektor siguro, yung mga ibang individuals tungkol sa violation ng human rights ng sundalo dito. But as of now po, for the record, wala po tayong record ng human rights violation dito sa Zamboanga Peninsula. At sabi ko kanina, mula ng simula hanggang totally ma-dismantle natin yung WMRPC sa region, wala po kaming na-receive na kahit isang complaint regarding sa human rights. Maraming salamat. Yes, thank you, sir. Another question, sir, last na lang po. Parating na po yung ating campaign period, ang ating pong election. Ano po ang inyong mensahe or masasabi para sa ating mga taong bayan, especially here in Zamboanga del Sur, when it comes to our upcoming election po? Again, maraming salamat po sa inyong tanong. Asahan niyo po na yung yung kasundaluhan natin dito sa Zamboanga Peninsula, kung sabi namin is we will remain apolitical. Wala po tayong kakampihan. Doon lang po tayo sa pagpapatupad ng batas at tutulungan po natin yung COMELEC at yung PNP para patas pong may patupad yung batas. Asahan po ninyo yun. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes po. Go ahead po, Director Pai. Doon sa unang-una, with the situation obtaining right now, I would like to request, siguro appeal to our fellow countrymen, sa ating mga kababayan, to be more discerning. With the advent of the social media, yung ating modern technology, iba kasi yung source ng ating informations. So, dapat maging discerning tayo so that we will not be influenced by any agenda of others, na iba yung pananaw. So, with regards to the election,
ang ating panawagan sa ating mga kandidato is really to follow kung ano yung guidelines ni COMELEC, no? Kasi sila naman talaga yung nagbabantay sa elections, and I think that the media will play a very important role on this, no? To monitor ano ba yung mga violations na nangyayari sa ating election, especially as you have stated, the start na ng campaign period this March 28. Everybody should also monitor, no, kung ano yung mga violations na nangyayari and report this to proper authorities so that it will be dealt accordingly. Maraming salamat, no, Director Pai. Totoo yun. Maging mapanuri po tayo sa ating mga pinopost, mga sinishare sa social media. Baka misinformation yon, disinformation, or malinformation. So sige, para sa susunod naman na katanungan, magmumula sa RMN DXPR Pagadian, we have Sir Tantan Lumayno. Good morning, sir. Ang katanungan ko po, kumusta po yung mga programa natin para sa mga friend rescued na sumuko, na minsan, alam naman natin, pag galing sa bundok, may discrimination talaga. Halimbawa, pag mag-apply sila ng trabaho, hindi sila tatanggapin kasi dati silang rebelde. Paano po ba ninyo ito ina-address? Yes. Tulad po ng nasabi ko sa inyo kanina, yung iba pong mga Prince Rescued natin, yung mga former rebels, lahat po sila isa, kung hinihikayat natin, gumagawa tayo ng paraan, other than doon sa pag-receive nila full package sa e-clip, matrain sila trotista para yung ma-enhance, magkaroon sila ng skill. Para yung skill nila, yun ang magiging kumbaga sa pinaka-tool nila para maghanap ng trabaho. And yung hindi naman po, yung hindi naman sila ma-employed, yung mga, actually po marami dito sa Zamboanga Peninsula na willing naman na mag-employ sa kanila. Wala po yung katotohanan yung discrimination. As long as po yung mga, former rebels is talagang skilled sila workers, ina-hire po nila. Wala po akong narinig, wala po nakarating sa atin na hindi nakapagtrabaho dahil sa discrimination. Okay, thank you po. Siguro follow up dun sa sa tanong ni Sir, no? Meron po ba tayong mga identified na mga partners when it comes sa employment ng ating mga Sir Pilapil? Ang una po dyan, yung mga ipar natin iba, sa totoo po yan is yung iba sundalo na. Yung iba po is pumasok ng Capgo. Yung iba po is yung pinapasok natin as skilled workers doon sa mga kaibigan. Marami pong construction firm dito sa Zamboanga Peninsula. Maraming kumpanya dito na nag-hire ng yung sa kanila at mga kaibigan natin, pinapag-usapan natin sila. At din yung hindi naman makapasok sa trabaho through skill, yung sa skill nila, ito po yung binubuo natin ng mga organization para mag-flow sa kanila yung mga livelihood projects natin. Ginagawang organization, mga association, yung mga natin, Friends Rescued. Okay, so for the next question naman, magmumula sa Brigada News Pagadian, kay Sir Aldrin Nilyama. Magandang umaga po, sir, sa inyo po lahat. Magandang umaga. Ito po yung tanong ko. Alam naman natin na ang Zamboanga Peninsula, natin maraming mga nangyayaring kaguluhan. Now, ano ang mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng task force ng ganitong pangyayari? I think ano pong particular yung kaguluhan na yan, sir? Example, yung mga alam naman natin na mayroong mga armadong mga kalalakihan dito sa Zamboanga Peninsula. At ano ang hamon at pagsubok na sa mga taong, lalo na sa mga Friends Rescued natin, paano sila natin i-encourage na magbalik loob dito sa sa gobyerno? Siguro, sir, marami pa ba tayong inaasahang mga Friends Rescued na? Tulad po ng nasabi ko, yung sa buong bansa, nationwide. Yung Region 9 lang yung kumbaga 0-0 po tayo. Wala na po tayong inaasahan na magbabalik loob pa at wala na po tayong papabalikin loob na. But then ang gusto siguro po ng sabihin ni Sir is yung kumbaga sir, baka other than mga CTGs, baka may mga threat pa sa Zamboanga Peninsula.
So, sa ngayon po is yung mga lahat ng local chief executive naman natin, yung lahat ng sektor dito sa Zamboanga Peninsula, I think naranasan nila kung paano mabuhay ng payapa. Paano magkaroon ng kapayapaan. So, nakikita ko sa ngayon, lahat is tumutulong para ma-maintain yung peace sa area natin. Pangalawang tanong, sir, alam naman natin na ang trabaho nyo is to encourage the Friends Rescued na bumalik loob sa gobyerno. Na yung tanong ko, paano kayo nakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan or organisasyon sa rehiyon natin? Sige, Director Pai. Well, alam mo yung ating mga local government units is playing a very crucial role, no, in convincing yung ating mga rebels to return to the folds of the law, no? And sila din yung minsan pag nakumbinsi na nila sila, as already mentioned by Colonel Pilapil, sila yung unang-unang nagbibigay ng financial assistance dito sa ating mga rebel returnees. And to some extent, yung mga Friends Rescued, ang ginagawa din ng ating mga local government units is ini-employ nila, no? Meron tayong mga Friends Rescued that are now employed by the local government units. So tuloy-tuloy lang yung advocacy natin, and sa local government units, pinapakita naman nila na they have all the reasons to return to the folds of the law. Hindi yung kakausapin mo. Isang approach na baka pwedeng kausapin. But siguro, mas maganda yung ipakita mo na nagkakaroon na ng pagbabago sa ating lipunan. Kaya nawawala na siguro yung issue na pinaglalaban nila because there is already a development that is happening dito sa areas natin. And yan ang sa tingin ko ang pinaka-effective way of convincing these insurgents. Eliminate the root cause of the problem so that they will be convinced to return to the folds of the law. Sir, dagdagan ko lang po yung ni Sir Ardi. Sa kasalukuyan po yung OPA-PRO natin, saka yung mga local government unit, yung probinsya, nagtatagpo tayo dito sa Zamboanga Peninsula na tinatawag natin Peace Development Centers by province. Yung Zamboanga del Sur po, mayroon ng Peace Development Center at ongoing po yung paghahanap ng lugar ng Zamboanga Sibugay. And then may nagsubmit na rin ng proposal yung Zamboanga del Norte. Under this Peace and Development Center, yung lahat ng sektor, marginalized sector o kaya possible sectors na kung saan pagmumula ng gulo is doon po natin i-engage ng tuloy-tuloy. Para kumbaga sa is hindi sa susunod po ano yung future. Wala na yung CTG. So ano yung next challenges? Ano yung next threat? Zamboanga Peninsula. Siguro po yung gusto ninyong tanongin. And paano natin i-handle yan? Yun po yung dahilan kaya tayo ng Peace and Development Center through OPA-PRO para yung lahat ng mga kumbaga sa mga grassroots conflict, kumbaga sa mga problema ng mga community kung saan man galing ka, kung ano man sektor is may pupuntahan po sila para i-resolve yung mga problema nila. Maraming salamat po. Thank you po, sir. For our next question, we have Sir Rogie Monera of Wonder Radyo Pagadian. Good morning, sir. Good morning. Dito po, reaction lang po, sir, sa Makabayan Black na gusto nilang i-abolish itong kininiang NFL-CAC, sir. Sa inyong stand po dito, sir? Well, sa amin, as sinabi natin kanina, na nirerespeto naman natin ang opinion ng bawat isa. Pero sa aming pananaw, napaka-epektibo po ng LCAC program in addressing the peace and security sa mga communities. So napakahalaga na ituloy-tuloy lang natin yung mga initiative nito so that ma-achieve talaga natin yung pinakasam-asam natin na peace and prosperity, no? Siguro yun sa pananaw nila, baka medyo nasasaktan yung kanilang organisasyon na dinadala,
But sa atin naman, on the part of the government, we saw to it na ina-address natin yung mga root cause ng mga problema ng insurgency through the LCAC programs. Secretary, sabi po nila, nagagamit man pa itong NTF-LCAC sa mga red tagging sa mga CCP, NPA na NDF. At kumusta naman po ang suporta ng gobyerno natin ngayon sa ating administrasyon? Kasi itong executive sa dating Pangulo po ito, suportado po ba rin ba DILG? Well, so far, yung present administration, suportado yung Executive Order 70. No? Kaya nga marami pa tuloy-tuloy rin yung mga programs on barangay development programs, no? Na ibinibigay natin sa mga communities. Wala naman pong instruction o napipil namin na nagkukulang yung suporta ng present administration porque yung EO70 was issued during the previous administration. So tuloy-tuloy po ang ating programa sa LCAC. Kumusta naman po ang budget nito, Director? Hindi po ba naapektuhan sa ngayon sa present administration po? Wala pong epekto. Kung ano po yung nakaprogram na intended for the Barangay Development Program, andun po na naka-include rin po yan sa General Appropriation Act na iniso ng present administration. Thank you, Director. Thank you po, Sir Rogie Monera. For our next question would come from Radyo Bagting, si Sir Manuel Lascunia. Sir, good morning po. As of now, ang Zamboanga Peninsula is insurgency-free po. May mga minanmanan po ba ang task force na posibleng suspected po na mga gumagawa ng maliit na grupo na mga rebelde, sir, sa mga rural areas? Maraming salamat po sa tanong natin. Makikita po natin yung pag-recover o kaya ng mga ng NPA doon sa mga na-dismantle na area, na-clear na natin. Kumbaga sa parte ng doktrina nila yun. In-expect natin na gagawin yun. But then yung recovery team nila, it may come from the adjacent region or from other region of the country. However, as of now po, wala tayong namomonitor na nakapasok dito. And asahan po ninyo na yung ang forces natin, in particular yung army natin dito sa area, kumbaga sa binabantayan natin yung area 24/7 para anytime na may pumasok, and whatever means na pumasok sila, mamonitor agad natin. Thank you po, sir. Okay. For our next question naman, mula sa InfoLink, kay Sir Manny Maulana. Sir Pilapel, good morning. Assalamualaikum, RD. Sir, Abutasil. Dati-rati UPAP, ngayon RTF LCAC. Pwede paki-expound daw yung ano ba yung itong programa, at least yung mga nasa mga maliliit maintindihan nila. Itong programa ng RTF LCAC. Ano ba yung RTF LCAC? Sige po, Director Pai. Well, yung RTF LCAC, no, ito yung Regional Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict, no, LCAC. So specifically, itong RTF LCAC, nagka-focus lang ito doon sa mga communist insurgency. And this was created by virtue of Executive Order number 70. So meron talagang mga agencies na inatasan, inorganize para tumutok sa problema ng ating communist insurgency. And in the case of Region 9, ang ating chairperson, no, is Secretary Bunoan of DPWH. So yun, parang nakatutok lang siya muna sa communist insurgency. Okay. Pwede allow me para at least yung mga nasa mga bababa, yung mga hindi makaintindi ng Tagalog, at least maintindihan nila. Sukad na imugso ang RTF LCAC into sa mga kaning mga kasagaran sa mga NPA ang focus.
kumusta ang ilahang situation karon into sa program nga inyong gihatag? Ani nga programa? Unsay dako nga naitabang kanila? Engineer po, sabi nga po sir ni Sir Ardy, yung NTF-LCAC, napakalaki po yung pakinabang at matagumpay po na-implement natin dito sa Region 9. Ang katunayan po niyan, ang diyon, End Local Communist Armed Conflict. So, as of now po is na-end na natin. Na-dismantle na natin. 0-0 tayo dito sa Region 9. So, sa pagiging 0-0 po natin, manpower, sa firearms, kumbaga masabi natin na matagumpay yung implementation ng NTF-LCAC dito sa Region 9. As to mga programa, nakaakibat nito, siguro sinasabi niyo po is yung mga livelihood, sabi nga ni Sir is, kanina, yung mga barangay projects is man-notice natin yun by 2024 medyo lumit dahil kumbaga sa konti na lang yung natin dito, yung kalaban natin sa area. However, by 2025, 2026, nireprogram ulit yun sa administration po ni PBBM. Kasi na natin, na iparating natin sa kanila na kailangan natin i-sustain through mga development projects yung pagiging payapa ng area natin. Okay, thank you. Okay, I think that's the last question from our live audience, mga media partners natin. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Bago po magtapos ang ating programa, pakinggan po muna natin ang closing statements mula sa ating mga guests ngayong umaga. Siguro we'll start with, yes, Colonel Pilapil. Maraming salamat, Iman. Ako po ay nananawagan sa lahat na nakamit na natin ang tagumpay. Alagaan natin ito at patuloy tayo magtulungan para sa magandang kinabukasan ng Region 9, lalong-lalo na para sa kinabukasan ng ating mga anak. Sa muli, sa ngalan ng 1st Infantry Tabak Division na pinamumunuan ni Brigadier General Antonio Jan de Benegracia, taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga katuwang natin dito, ang mga ahensya, mga sectors, mga individuals, at mga katuwang natin dito sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Sa ating po mga local chief executive dito sa probinsya, lalong na po dito sa PI natin na pinapamunuan ni Mama Noemi Idaga, sa ating pong kumbaga sa secretariat na napakasipag po ng secretariat ng GRLTF-LCAC dito sa Region 9 kay Sir Faisal Abudasil. Sir, maraming salamat po sir sa pag-facilitate nyo ng implementation ng LCAC dito. At ganun din po sa OPA Pro natin, lalong-lalo na po kay Major General Glenn Pahi. From time to time, nandito po siya sa area para po tumulong sa atin. Then again, sa lahat ng mga IPARs na kumbaga na nagtiwala sa amin, nagtiwala sa programa ng gobyerno, sa lahat ng mga taga Zamboanga Peninsula, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po, ako po si Colonel Eddie Pilapil. Sa ulit po, sana magtagumpay tayo, patuloy tayo magtagumpay na maging peaceful yung Zamboanga Peninsula. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po tayo. Pakinggan din po natin ang closing statement mula kay Director Pai Abutazil. Maraming salamat, Eman, and of course sa ating mga media partners. As we close today itong ating talakayan, may sincere gratitude to everyone joining us in this Kapihan sa Bagong Pilipinas. The insights have been invaluable in deepening our collective understanding of the challenges and opportunities that lie ahead in holding a Bagong Pilipinas, a nation that is more peaceful, inclusive, and progressive. The conversation we have today remind us that change is not achieved overnight. It requires commitment, collaboration, and sustained action from all sectors of society, whether in governance, security, or community development. Every effort we put forth contributes to shaping a nation that truly serves its people. Again, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
Maraming salamat Director Paisal O. Abutazil, Regional Director ng DILG-9, and Colonel Eddie M. Pilapil, the Acting Brigade Commander of the 102nd Infantry Igsoon Brigade, 1st Infantry Division ng Philippine Army. At dito po nagtatapos ang ating isang oras na programa sa ngalan po ng PCO Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, Regional Head Noemi Adaga at sa buong puwersa po ng Philippine Information Agency Region 9. Ako po si Emmanuel D. Taghoy. Hanggang sa susunod na mga episodes ng Kapihan sa Bagong Pilipinas, magandang umaga.